الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. كلكم بتحجون؟ 6 مرات. طيب اللي ما يبغى يحج ايش يسوي؟ حج فريضة من الفرائض العظيمة وفيها من الأجور الشيء العظيم، لذلك تجد كل مسلم يريد أن يؤدي هذه الشعيرة، ولكن الله عز وجل يقدر لمن يشاء ويمنع من يشاء. طيب من لم يحج ما الذي يفعل؟ هل هناك أعمال يفعلها تقارن الحج أو تعادل الحج؟ نعم، هذا ما نتكلم فيه إن شاء الله في هذه الدقائق. Ang Hajj ay ito ay kabilang sa, ito ay obligado, obligasyon ng mga kamusliman, obligado sa mga kamusliman. At meron ito ay may napakalaking gantimpala. Kung kaya't makikita natin na ang lahat ng kamusliman ay kung maaari lamang ay gusto na makapagsagawa ng Hajj. Makapagsagawa ng Hajj. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ito ay sadyang ito ay pinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino man na kanyang naisin, at ito ay pinipigilan ng sino man na kanyang naisin. Ibig sabihin, may mga tao na talagang napagsagawa ng Hajj, may mga tao na hindi rin sa kanila tinatakdan ng Allah subhanahu wa ta'ala itong Hajj na ito. Pero sa mga hindi magsasagawa ng Hajj, anong gagawin natin dito sa mga araw na ito? Meron ba ng mga gawain na ito ay napakalaking gantimpala at maaaring ito ay katumbas ng ng pagsasagawa ng Hajj? So ito ang ating pag-uusapan sa mga sadaling ito. أول أمر يا أخوان عقد النية الصادقة على الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شاركوكم الأجر. قال النبي: حبسهم المرض، وفي رواية العذر. فهؤلاء كانت نيتهم صادقة على الجهاد، لكن ما استطاعوا أن يجاهدوا لعذر منعهم عن هذا الجهاد، فكتب لهم كما كتب لهؤلاء الذين خرجوا إلى الجهاد. من خروج هذا العبد إلى رجوعه إلى أهله نفس الأجر يكتب لمن قعد ولكن صدق في النية الخروج للجهاد. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منكم يعرفه ويحفظه، قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، لم يجاهد ولم يخرج لكن كانت عنده نية صادقة على هذا الفعل. الإمام النووي رحمه الله يقول وهذا الحديث بعد ما تكلم عن حديث جابر يقول: وهذا الحديث فيه فضل النية الصادقة على سائر الأعمال. غزوة تبوك. So anong gagawin natin? Una ay ang pagkakaroon ng tapat na niya. Pagkakaroon ng isang tapat na niya. Ikaw maglalayon at ikaw ay tapat na gustong-gusto mo na mag-Hajj. Gustong-gusto mo na mag-Hajj. Sa isang hadith na isinaysa ni Jabir radiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay nangyari sa Ghazwa ng Tabuk, na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na meron tayong mga kasama na sila ay nasa Madina, walang anuman na wadi, ibig sabihin ay parang walang anuman na madaanan natin, hintuan natin, mapuntahan natin, maliban na sila ay ating kasama. Sa ibang salasay ay kasama natin sila sa gantimpala. Kasama natin sila sa gantimpala. Pero anong dahilan bakit hindi sila nakasama sa atin? Ay sapagkat merong isang rason, yung malaking yung rason tawag dito. Dahilan, mahalagang dahilan na yun ang dahilan kung bakit hindi sila nakasama. Maaring halimbawa wala silang masakyan, wala silang makain, wala silang baon. So dahil dito, hindi sila nakasama doon sa labanan na yun. Dahil sa ngunit ang kanilang layunin ito ay tapat na nais nilang sumama, pero merong nakapagpigil sa kanila kung kaya't ay sila ay kasama sa gantimpala doon sa kanilang paglalakbay ng mga sahabat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ikalawa ay sa isang hadith na ang Rasulullah SAW ay kanya rin na nabanggit. Hadith Mu'adh. والله ناسي من من سأل الله الشهادة في صدره. Sa isang hadith na sinabi rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sinabi niyan, sinuman ang hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng shahada, ibig sabihin ay mamatay bilang isang martir. Mamatay bilang isang martir. Ay ito ay pagkakalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit pa siya ay mamatay sa kanyang higaan. Hindi siya namatay sa field. Pero hiniling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na mamatay bilang isang martir. Ipapagkakalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit pa siya ay namatay sa higaan. Sa kanyang kama, siya ay namatay. Ito'y pagkakalob sa kanya ng Allah. Bakit? Ito ay dahil sa pagkakaroon ng tapat na niya. زي ما قلنا أول أمر نعقد النية الصالحة والصادقة في الحج. الأمر الثاني المحافظة على الصلاة المكتوبة في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة كان له كأجر الحاج المحرم. هذه ثاني أمر. At ang pangalawa rito ay ang pangangalaga sa pagsasala sa masjid, ng jama'a. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinuman ng lumabas sa kanyang bahay, at siya ay naglinis na wudu sa kanyang tahanan, at siya ay pumunta ng masjid, nagsala rito ng jama'a, kasama ng imam, ay ang kanyang gantimpala ito ay katumbas ng taong nagsagawa ng hajj. الأمر الثالث صلاة الفجر جماعة. فمن صلى صلاة الفجر جماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة، في رواية تامة تامة تامة. هذا ثالث أمر يعدل أجر الحاج. At ikatatlo na katumbas ng hajj ay ang pagsasala ng fajr sa masjid din ng jama'a. Ikaw ay pupunta ng masjid upang magsala ng salatul fajr kasama ng imam ng jama'a. Pagkatapos mong magsala, ikaw ay mananatili sa masjid. Magbabasa ka ng Quran, o di kaya magdidikar ka o ano pa man. Hihintayin mo hanggang sa sumikat ang araw. At kapag maliwanag na sumikat ang araw, ikaw ay magsasala ng dalawang raka na sunnah. Pagkatapos mo itong magawa, sinabi ng Prophet sallam, ito ay kahalintulad o katumbas ang gantimpala nito ng taong nagsagawa ng hajj at saka ng umrah. Sa ibang salisay, ito ay tama, ibig sabihin ay ganap na nakuha niya yung gantimpala ng tao, yung katumbas ng gantimpala ng tao nag-hajj, di kaya ay ng hajj at ng umrah. الأمر الثالث وقتها لسه ما أتى، لكن من أدرك رمضان في هذا المكان ثم اعتمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. Pangapat ay ito ay lumipas na at parating pa lamang ay ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan. Ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan, ang gantimpala na ito ay katumbas ng taong nagsasagawa ng hajj. طيب. أمر سهل جدا جدا كذلك يعدل الحج. الأذكار عقب الصلوات المفروضة. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويجاهدون بها. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذكار أنها تعدل الجهاد والحج. والأذكار التي بعد الصلوات التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وأن يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100.
تعدل الحج والجهاد. At ang panglima ay yung mga dhikr na binabasa pagkatapos ng mga obligadong pagdarasal. No? Yung subhanallah ng 33, alhamdulillah ng 33, Allah Akbar na 33. Pagkatapos ay gano'n natin mo bilang pang-isang daan yung La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. تمام البيت. Yun yung ikasangdaan. Yung pangangalaga nito ay kahalintulad din yung patumbas din ng kantimpala ng taong nagsasagawa ng Hajj. Mayroong mga matatanda, mga mahihirap na dumating sa Rasulullah SAW at kanilang sinabi, Ya Rasulullah, usugo ng Allah, zahaba ahlul duthuri bil ujur. Katotohanan na yung mga mayayaman ay sila ay nagkamit ng maraming kantimpala. Sila ay nagsasala katulad ng aming pagsasala. Sila ay nag-aayuno katulad ng aming pag-aayuno. Subalit, dahil sila ay mayayaman, nakapagsasagawa sila ng Hajj, hindi kaya ay ng jihad. No? Meron silang nagagawa na dahil sa kayamanan nila. Kung kaya itinuro sa kanila ng Rasulullah itong mga adkar na ito na binabasa pagkatapos ng mga obligadong pagsasala. Yung 5 obligadong pagsasala dahil ito ay katumbas ng gantimpala ng taong nagsagawa ng Hajj. طيب ويا اخوان من يعني سعى في الحج واستكمل الاوراق وفعل كل الامور المطلوبه منه ولم يكتب الله عز وجل له الحج، ما الذي يصنع؟ هذا يا اخوان ما صار الا بقضاء الله وقدره. ان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. ويحتسب عند الله عز وجل هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإن لم يقبل في الحج فهو خير له، ويحتسب هذا الأمر عند الله عز وجل. وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يصبر. وكما ذكرنا أن نيته الصادقة تعدل له الحج. Kaya sa sino man na nagsikap na ng Hajj, nag-prepare. Katulad ngayon, di ba, kailangan mayroon ka pang-spill, tapos ikaw pa ay magbabakuna. So, di ba? So, lahat na ito, pagkatapos ay hindi ka pinalad, at hindi ka nasama sa mga nagsasagawa ng Hajj sa taon na ito. Ito ay katadhana, itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay ito ang mas mainam sa iyo. Ito ay mainam sa iyo. Tililawat. واعلم ان ما اصابك من Yes. Kumbaga ito ay lahat ng ito ay nangyayari alinsulod sa tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng hadith ng Rasulullah SAW na alamin mo, wa'alam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Alamin mo na anuman ang dapat ay para sa iyo, di ka itatama sa iyo. Ito ay kailanman ay hindi ito lilihis, talagang ito ay mapapasayo. Di ka ito ay tatama sa iyo. At anuman na hindi tumama sa iyo at di ka lumihis, ay ito ay kailanman ay hindi ito tatama sa iyo. No, kailanman ito ay hindi tatama sa iyo. At ang isang Muslim, at ang mananampalataya, katulad ng sinabi ng Propeta Sallam ay, kapag siya ay merong pagsubok na tumawa sa kanya ay nagtitiis, at kapag merong isang biyaya na siya nagkamit, pinagkaluban ng biyaya, siya ay nagpapasalamat. No, ito yung dapat na katangian ng isang mananampalataya. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, inama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Katotohanan na sila ng mga nagtitiis ay sa kanila ay ganap na ipagkakalob ang kanilang gantimpala. May pagkakalob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganap ang kanilang mga gantimpala. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج وأن ييسر حجهم وأن يردهم بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل. هذا والله تعالى أعلم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.